And a very blessed morning po sa bawat isa. Good morning po, COG Imus. Morning po. And before we start, can we form a small group and let's pray for this service. God bless you all. Kaya nga pansin. A very blessed Sunday po sa bawat isa. Good morning po. Ayan, may request everyone to stand up. Palakpakan po natin ng Diyos sa araw na ito. Parang medyo mahina, pero palakpakan po natin ng Diyos sa araw na ito. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Ayan, di ba? For the month of February, ano yung sinaselebrate natin? Valentine's or Hearts Day. Mas maganda pakinggan ng Hearts Day po. So with that po, can we greet the person next to us na Happy Hearts Day? Ayan. And mahal ka ng Diyos, sabihin mo. Ayan. Ayan. Ang ganda tignan na nagbabatian tayo ng Happy Hearts Day and namahal tayo ng Panginoon. And alam niyo po, church, ang good thing po doon, no? That as we celebrate the Hearts Day, ang Diyos po natin mismo ang author ng love. Amen? Amen. We love because He first loved us. Amen? Kaya po today po, no, as we celebrate the love of the Lord, ang response natin is yung worship natin sa Kanya. Kaya with that po, let us close our eyes, let us bow down our heads, and let us pray. Heavenly Father, O God, Panginoon, Ika'y aming pinupurit sinasamba. Panginoon, Ika'y aming dinadakila, O God, sa kung sino ka, Panginoon, sa inyong nagawa, Panginoon, O God. Lord, sa inyong wangis, Panginoon, O God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, that we will just continually
taste and see that the Lord is good and that your love endures forever and ever, O God. Kaya Panginoon, hayaan niyo po, O Lord, that every hearts in this place, Panginoon, O God, will choose to worship you, Panginoon, O God, will choose to magnify you, Panginoon, O God. And Lord, we know, Panginoon, O God, that your presence is in our midst. And Lord, as we offer to you our worship, Panginoon, O God, Panginoon, patuloy niyo po saliksikin ang puso ng bawat isa nandito, Panginoon, O God. Lord, nagpapakumbaba kami, Panginoon, O God. Nagpapalinis ng puso, Panginoon, O God. Lord, we need your mercies. We need your grace, Panginoon, O God. Kaya, Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba sa harapan ninyo, Panginoon. And Lord, indeed, O God, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na Lord, mahal mo ang lahat, Panginoon, nandito, Panginoon, O God. Kaya, Lord, hayaan niyo po yung response namin is pasasalamat, Panginoon, O God. Papuri, Panginoon, O God, at pagluwalhati sa dakila mong pangalan, O Lord. Lord, we love you, O God. And Lord, malugod ka sa papuri ng iyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name we pray and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Come on, all you people of God, let's raise our voice in worship today. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Can we raise our hands as we welcome the King of Glory in this place? Hey! And we will sing and dance before the Lord today. We are your
We are His people and we have His favor. Hey! Come on, we sing. We are God's people. We have God's favor. We are God's people. We have God's favor.
bawat papuri na aming sinambit, Panginoon. Bawat pag-yes namin, Panginoon, oh God, it is all for your glory, Panginoon. Indeed, Lord, naniniwala kami, Panginoon, that when we say yes, oh God, Lord, hindi ka magkukulang, Panginoon. Ikaw ang sasama sa amin. Ikaw ang gagabay sa amin, Panginoon, oh God. Lord, we just have to stand and say yes to you, Panginoon, oh God. Hallelujah. It says in the word of the Lord in Colossians, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Amen. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. And I pray, church, as we have read this word today, Panginoon, tulungan niyo kami, O God, na lalong mag-stand kung saan mo kami tinawag, O God. Your word says, Panginoon, O God, that we will be rooted and built on you, Panginoon, O God. And Lord, we know, Panginoon, that when we are built on you, Panginoon, we will never be shaken, O God. And Lord, over that, Panginoon, O God, we will overflow with gratitude, with thanksgiving to our God. Let's just sing, let's just worship the Lord. Let's raise our voice. Let's raise a hymn of worship to our King. Lord, this is our prayer. This is our heart. This is our worship to you, Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. With all Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace,
papuri sa iyo lamang, Panginoon. Lord, you are the Alpha and the Omega, Panginoon, O God. From beginning till the end, Panginoon, batid mo ito, O God. Lord, makapangyarihan ka, Panginoon. Punong-puno ka ng pagmamahal, O God. Lord, you are a holy and great and awesome God who is in our midst. Hallelujah, Panginoon. Kaya naman, Lord God, allow us to taste and see, Panginoon, your awesomeness in this place, oh God. And Lord, I just pray, Panginoon, and I believe, Panginoon, that you will satisfy every hearts and every soul in this place, Panginoon. Lord, indeed, you are the lover of our soul, Panginoon, oh God. Lord, you are our Jehovah Jireh, Panginoon. You are our provider, Panginoon. Lord, you are our Jehovah Nisi. You are our banner, Panginoon. Lord, you are Jehovah Rapha, the God, our healer, Panginoon, oh God. Lord, all that we need and all that we want, Panginoon, is in you, O Lord. Kaya naman, Lord, today, Panginoon, patuloy niyo po hipuin ang puso ng bawat isa nandito, Panginoon, O God. Lord, I pray, O God, that we will just continually thirst and hunger for more of you, Panginoon, O God. And Lord, I know and believe na kakatagpuin mo, Panginoon, every heart who seek you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We bless you, we magnify you, we glorify you, Panginoon, and we love you, O God. In Jesus' name, and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa magandang araw po muli sa bawat isa inyo, may all be seated. In this month of love, God's name be lifted up. In my weakest days, He picked me up by His lovely grace. God turned me around and set my heart on solid ground. His faithful love is greater than all I've found. In every instance, even if I doubt, your love is always loud. So through this dance, we will shout, I thank God. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning, like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. Well, you ain't welcome here.
another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. Yes, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Sound. Grabe naman yung mga dancer natin dyan. Ayun po, no? Praise the Lord. Grabe ang mga dancer natin and grabe yung mga step and ngayong Valentine's and ayun yung isa sa performance natin sa mga dancer. And ayun po, hindi po ako yung magpipreach. Gusto ko lang, hindi po, ano, hindi po ako yung magpipreach. Papakilala lang po, ako po si Ronnie, part of worship department. I'm a musician minister head this year. And also, I invite you all sa lahat po na may gift talent. Ayan po. Kasi po, meron po tayong magaganap na worship audition this February 21 at 8 a.m. to 12 noon. If ever no may calling ka at tinatapik ka na ng Panginoon, hayaan mo naman ang Lord ang pumasok. Diba? Amen naman po doon. Amen. So ayun po, sa lahat po na magjo-join ng worship audition, please, punta lang po kayo sa ating booth sa labas. Meron po tayong nakaabang dyan ng mga worship member. And please, lahat po ng details, tanong na lang po natin doon. Ayun lamang po, and praise the God, and praise the Lord, and salamat po. Hello, yan. Good morning. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Sige nga po, pwede po ba pakibatiin niyo yung katabi niyo ng nakangiti ng isang good morning? Wow, ang gagaling po nung sumayaw kanina, no? Dati ganun din po ako galing sumayaw eh. Nung nananaginip po ako. Hindi po ako dancer. Ayan. Hello po, hello. Hi. Ay, responsive ang second service. Praise God, praise God. Alam niyo po, mga kapatid, bago po ako magsimula, gusto ko lang pong itanong, sino po dito ang first-timers, nayaya, nahila, na-invite, bago po dito sa simbahan? Sige po, patas po ng kamay. Pwede po ba namin kayo anyayahang tumayo? At gusto lang po namin kayo ipanalangin. Yan. Meron pa po ba? May habol pa po ba? Wala na po. Sige po. Church, can we pray for them? Heavenly Father, Lord, God, maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran namin, Panginoon, na dinala mo dito sa simbahan, Panginoon. We believe, Panginoon, na hindi aksidente kung bakit sila narito, Panginoon. And Lord, katagpuin mo po sila ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya, Lord. Buksan mo ang kanilang puso't isipan, Lord, sa maririnig nila ngayong araw na ito, Panginoon. Bless them, Panginoon. And Lord, kayo po ang manguna sa buhay nila. Maraming salamat po. This is we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, welcome po sa Church of God Imus. And we hope po na mag-enjoy po tayo sa pamilyang ito. Ayan. Wow, napakabilis po ng buwan natin.
from January to February. Napakabilis po, no? And pag February po, mga kapatid, ano po ang inaabangan natin pag February? Month of love. Month of love. At pag merong month of love, merong kilig, no? Kahapon po, February 14, a Heart's Day, no? Sino po dito mga kinilig? Ayan. Sino po dito yung mga nabigyan nito? Yung nabigyan ng bulaklak at chocolates. Pakitaas naman ng mga kamay. Hindi po ako manghihingi. Hindi po ako manghihingi. Wow. Mga nag-date kagabi, kahapon, no? Ito po kasi yung tradisyon natin pag Valentine's to give flowers and chocolates sa mahal natin sa buhay. Amen po ba yun? Pakasabi nga po, kung katabi mo yung asawa mo ngayon, pakasabi sa kanya, I love you. Yun, no? I love you. Wow, kinilig na naman sila. Alam niyo mga kapatid, hindi lang po ito yung itatanong ko kung nabigyan kayo nito. Gusto ko po itanong sa inyo kung may nagtanong na po ba sa inyo o nakatanggap po ba kayo ng ganito? Kahapon. Ayan, will you marry me? Baka mayroon pong nakatanggap niyang kahapon. Gusto lang po namin kayo i-congrats. Meron po ba? Ay, wala po. Pero, feeling ko po may nagpaplano na ngayon para dyan, no? Ang ganyan, no? Sabi ng mga, asawa, ganyan ka lumuhod sa akin nung nililigawan mo ako. Grabe, ang sweet po. Sweet po ba? Yun. Pero alam niyo po, pag nag-propose ang isang lalaki sa isang babae, isa lang ang gusto niyang makuha na sagot. At yun po ay ang matamis na, oo, yun oh. Hihi, oo. May lasa po pala yung oo, no? Matamis. Matamis na oo. Yun po yung inaasam-asam na sagot ng isang lalaki. And ang question ko po, bakit po ba nag-yes ang isang babae sa isang lalaki? Dahil po ba mamahalin yung singsing? Uy, diamond, it's a yes. Diamond or gold, it's a yes. O kaya, nag-yes po ba ang isang babae dahil po ba ang ganda ng surprise? With matching dancing move and kanta-kanta pa? Kapag nagso-surprise, pag nagpo-propose, kasama yung mga kapatid, kamag-anak, ninununuan, sinama na lahat, no, to surprise the girl. Yun po ba ang dahilan kung bakit nag-yes ang mga kababaihan? Hindi naman po, tama? Amen? Nag-yes po ang mga kababaihan dahil mahal nila yung lalaki. Agree po sa akin? Amen. Sabi, amen. Oo, love kita. Dahil mahal nila, hindi po dahil sa kung anong kaya nilang ibigay o anong kaya nilang gawin. Nag-yes yung isang babae kasi mahal nila yung tao. Mahal nila yung tao. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po nating Kristiyano, may tanong rin po sa atin si Lord. Hindi po, will you marry me? Kundi, will you obey me? Will you obey me? And sana po pag tinanong tayo ng Panginoon na ganito, ang sagot po natin sa Kanya, yes, Lord. Yes, Lord. Kaya nga po ang title natin ngayong araw ay, Say Yes. Pwede po babasahin ulit natin in 1, 2, 3? Yung mas malakas po, in 1, 2, 3? Amen. Yes na yes. Yes na yes. At sana ho, I pray na pag sinabi po natin to sa Panginoon, hindi dahil sa kung anong kayang gawin ni Lord sa buhay natin. Hindi dahil sa kung anong kayang ibigay ni Lord sa atin o sa kung anong binigay na ni Lord sa atin. Hindi po. Sana po pag sinabi natin na, yes, Lord, kasi mahal po natin ang Panginoon. Kasi mahal po natin ang Panginoon. At mababasa po natin yan on Genesis 22, verse 1 to 5. Can you read it with me? In 1, 2, 3, sometime he said to him, then God said, sacrifice, I will show you. Early the next morning, got up and loaded his donkey.
he took with him 2 of his servants and his son Isaac. Next verse, when he had caught enough, he set out. We will worship and then we will come back to you. Let us close our eyes and pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord. Maraming salamat sa pagkakataong muli, Panginoon, to share your word sa iyong mga anak, Panginoon. Use me as your instrument, Panginoon, sa iyong salita, Lord. And Lord, buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isang nandirito, Panginoon, na matanim sa kanila ang salita, Panginoon, na gusto mong ibahagi sa kanila ngayong araw na ito, Lord. Lord, ikaw po ang maitaas, Panginoon. Ikaw po ang marinig, Panginoon. Ikaw po ang madakila ngayong araw, Panginoon. More of you and less of me, Panginoon. Manguna ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. This is we pray in Jesus' name. Amen and amen. Pwede po ba palakpakan natin ng Diyos na buhay? Hallelujah. Alam niyo po, before we go dig deep sa story ni Abraham and ni Isaac, sino po nakakaalam ng story na ito? Abraham and Isaac. Wow, medyo marami po tayo. Makakasunod po ang lahat. No, before we dig deep, gusto ko lang po ipakilala sa inyo, sino ba si Abraham? Sino po ba si Abraham? Abraham is a man of faith. Man of faith. Abraham also the father of all nations and a friend of God. Wow. Friend of God. Sino po dito gusto maging friend ni Lord? Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha po ba yung friend of God? Dalawa lang po yan eh. Friend mo si God o friend mo si... Huwag nyo na po sabihin. No, hindi po yung katabi niya yan. Hindi po yung katabi niya yan. Friend of God. Next is a wealthy man. Ibig sabihin po, si Abraham po pala ay mayaman. Mayaman po pala, maraming ari-arian. Wow, grabe si Abraham po, no? Partida, hindi pa po siya contractor niyan. Biro lang po. Next, he had 2 sons. Una, si Ishmael, na anak niya kay Hagar. At pangalawa, ang pinangakong anak, ang hinintay nila ng napakatagal, which is si Isaac. The one na pinangako sa kanila ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, he waited 25 years for the birth of Isaac. Grabe. 25 years sila naghantay para ipanganak si Isaac. Kaya mga kapatid, kung may pinapanalangin ka kay Lord ngayon na it seems wala pa, ang tagal, parang hindi mo alam kung ibibigay pa sa iyo ng Panginoon, ito ang panalangin ko. Huwag kang humintong manalangin. Amen? And lastly po, he lived for 175 years. Ang tagal po na wow po talaga. Sino po gustong mabuhay dito ng 175 years? Amen. Amen po. Meron po. 175 years, grabe po. And trivia lang po, no? Nang tinawag ni Lord si Abraham to minister, siya po ay 75 years old. Kaya po yung mga nasa 60 and above dyan, hindi pa po huli ang lahat para maglingkod kay Lord. Hindi pa po huli ang lahat. And alam niyo po, 100 years old siya nung pinanganak si Isaac. Then, namatay po siya ng 175 years old. Pero kung babalikan po natin ang istorya ni Abraham, sabi po dito on verse 1, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, sabi ni Abraham. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Grabe, no? Ngayon ko lang po nalaman na ang Moriah po pala, region po pala yon. Kala ko po kasi dati singer. Hindi, biro lang po. Alam mo, Moriah, no? Moriah pala yon. Sabi po dito, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, I will show you. Alam niyo mga kapatid, trivia lang po. Ang lugar ni Abraham ay sa Beersheba. At ang region of Moriah is 80 kilometers away sa lugar nila.
80 kilometers away, kung i-imagine po natin, from South Supermarket hanggang Angeles, Pampanga. Ganun po kalayo. At hindi lang po yun. Lalakarin nila yan o sasakay lang sila sa donkey, makapunta lang doon. Grabe po, no? At ang gagawin ni Abraham para pumunta doon, is-sacrifice yung nag-iisa niyang anak na pinangako sa kanya. Wow! How hard it's that. No? Gaano po kaya kabigat yun? Kung ako nasa posisyon ni Abraham, baka magtanong ako kay Lord, Lord, bakit? No? Bakit doon pa sa lugar na yon at bakit yung anak ko pa? Bakit yung anak ko pa? Pero alam niyo po naging response ni Abraham? Early the next morning. Kinabukasan, kinaumagahan, ang ginawa niya, sumunod siya kay Lord. Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son, Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Sumunod po siya sa Panginoon. Sumunod po si Abraham sa Panginoon at hindi po madali yun. Imagine sa verse 4, on the third day, ibig sabihin po 3 araw silang naglakbay. 3 days yung naging journey ni Abraham. At hindi po to naging madaling journey para sa kanya. Dahil doon sa journey na yon, bit-bit niya yung bigat na sa dulo ng journey, kailangan niyang isacrifice yung anak niya. Grabe. Grabe po. Alam niyo po, hindi po yun madali. Yes po, wala pa po akong anak ha, wala pa pong anak. Wala rin po akong asawa. Pero alam niyo mga kapatid, alam ko po yung pakiramdam kung gaano kahirap na kailangan mong isurrender yung taong mahal mo sa Panginoon. Alam ko po yun. No, di naman lingid sa kaalaman ng ilan na ako po when I was 15 years old, namatay po ang aking tatay at ang aking lola. At hindi lang po sila basta kinuha lang ni Lord, no? Nakita ko po paano sila nahirapan at paano sila nawalan ng hininga. Kita po ng mata ko. Kaya naiintindihan ko po kung gaano kahirap tong journey ni Abraham. Kung gaano kabigat po ito. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, hindi lang po basta pinapakita dito kung gaano ka-faithful si Abraham kay Lord. Hindi lang po pinapakita dito kung gaano nagtitiwala si Abraham kay Lord. Pinapakita po sa istoryang ito kung gaano kamahal ni Abraham ang Panginoon. Wow. Because he obeyed without questioning. No, he obeyed wholeheartedly to the Lord, to the plan of the Lord. At mahirap pong gawin yun ng walang pagmamahal. Mahirap pong gawin yun ng walang pagmamahal. Sabi nga po ni Matthew Henry, love is the root, obedience is the fruit. If may pagmamahal po pala tayo sa Panginoon, may pagmamahal po tayo sa ginagawa natin, may obedience po pala. Kung ang pagkakakilala natin sa Panginoon ay rooted in love, may obedience po pala. May obedience po pala. Sabi nga po sa John 14:21, can you read it with me in 1, 2, 3? Amen. Amen. If we love God, we obey. Say obey. Yung mas malakas po, obey. Pero kahit na alam na po natin to mga kapatid, ang tanong pa rin sa atin, bakit po ba mahirap sumunod sa utos ng Panginoon? Why is it hard to obey the Lord's command? Una, unwilling to leave our comfort zone.
Ano po ba yung comfort zone mo ngayon, kapatid? Sometimes, kaya po tayo nahihirapang sumunod kasi hindi natin masurrender kay Lord yung comfort zone natin. When we say comfort zone, ito yung mga bagay na sanay na tayong gawin. Ito po yung mga bagay na mahalaga sa atin na hindi natin mabitaw-bitawan. Comfort zone. Anong comfort zone mo ngayon, kapatid? Maybe ito ay sa form ng trabaho mo. Comfort zone mo na yung trabaho mo, humiling ka kay Lord. Lord, pag binigyan mo ako ng trabaho, magsiserve ako sa'yo. Nung binigyan ng trabaho, minsan di mo na madalang makita sa simbahan. Is it your business, Lord? Pag pinalago mo yung business ko, magsiserve na ako sa'yo, pinalago ni Lord. Busy na sa business, hindi na mabigyan ng time si Lord. Hindi ko po sinasabi na iwanan niyo po yung trabaho niyo, yung business niyo, hindi ho ganun. Pero ang sinasabi ko po dito, sino po ba nangunguna sa area ng work mo, sa area ng career mo o ng business mo, kapatid? Maybe yung comfort zone natin, yung mga kaibigan natin. Yung mga kaibigan natin, yung comfort zone natin. Kapag yung mga kaibigan natin, yung nag-aya sa atin, gumala, o pumunta kung saan-saan, yes, agad. Pag si Lord ang nag-iimbita sa atin, medyo nagdadalawang isip pa tayo. Comfort natin yung kaibigan natin eh. Ano pa po, maybe, ang comfort zone natin, yung time natin, yung pera natin, o yung sins na hindi natin mabitaw-bitawan. O yung sins na hindi natin mabitaw-bitawan. Ito yung comfort zone natin. Hino-hold back po kasi natin. Hino-hold back pa natin. Kapag sumusunod po tayo kay Lord, kailangan natin na bitawan. Kaso minsan, yung iba, ganito po ang tawag dito, lagi nilang sinasabi, ay, pag sumunod ako kay Lord, hindi ko na to magagawa. Pag sumunod ako kay Lord, hindi ko na to magagawa. Kaya susulitin ko na bago ako sumunod. Pambihira. O kaya ang hirap po kaya ang hirap po sumunod kay Lord. Kaya ang hirap po sumunod kay Lord. Ay kapag si Lord, sinabi niya po sa atin, pwede bang bitawan mo yung comfort zone mo? Anak, pwede bang ipagkatiwala mo sa akin yung comfort zone mo? Sometimes nagiging reactive po tayo. Teka lang, Lord. Pwede bang, eto na lang muna? Ito lang kaya ko eh. Or, Lord, pwede bang hindi na lang? Hindi na lang ho. Alam niyo po, mga kapatid, kaya po tayo nahihirapan sumunod kasi hirap po tayong umalis sa comfort zone natin. Pero ano po ba ang pinaparating sa atin ng salita ng Panginoon? Sabi po sa salita ng Panginoon on Luke 9:23, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Follow me. Wow. We must deny ourselves, meaning to surrender all our sin, all our past to the Lord. Kailangan po pala natin yung bitawan. In other words, kapatid, say no to sin and say yes to Christ. Say yes to Christ. Ano pa ho? Kaya po mahirap tayo sumunod kasi takot po tayo sa people's opinion. And ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit hirap tayo sumunod eh. We are too focused sa sasabihin ng iba. No, kaya takot po tayo sa rejection, sa persecution, sa criticism, or sa conflict. No? Sinasabi na ni Lord sa iyo, mag-evangelize ka na. To share the word of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, mahal siya ng Lord. Sa mga nasa labas, mahal sila ng Lord, kaso ayaw mo. Why? Kasi takot ka baka ma-reject ka. Takot po tayo, baka ma-reject tayo. Pero sabi ni Lord,
di naman tayo yung nire-reject nila. Si Kristo. Alam niyo po, takot po tayo sa sasabihin ng iba. Kaya minsan po, hindi po natin ma-rebuke yung mga mali eh. Lalo na kapag kaibigan mo yung nagkamali. Kasi takot kang maka-offend. No? May ginagawa ng mali sa harapan mo, hinahayaan mo na lang kasi ayaw mo ng conflict, compromising. Pero gusto ko pong linawin sa ating lahat na when we rebuke with love, ay hindi po to para i-condemn ang tao. No? Para itama sila sa pagkakamali nila kasi mahal natin sila. Mahal natin sila. At ito po yung dahilan kung bakit mahirap sumunod sa Panginoon. Pero kapatid, dapat hindi po tayo nakapokus sa sasabihin ng tao. Dapat po mas nakapokus po tayo sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya, madalas po hindi po tayo nakaka-obey sa Lord kasi takot po tayo sa mga ganitong bagay. Pero ano po bang mas mahalaga sa atin? Church. Ano po bang mas mahalaga sa atin? Yung validation ng tao o yung validation ni Lord? Sabi nga po sa Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Wow! Kaya ang hirap po sumunod kasi minsan mas mahalaga sa atin yung yes ng tao kaysa sa yes ni Lord. Mas mahalaga po sa atin yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa sasabihin ng Panginoon. Pakisabi nga po sa katabi mo ngayon, si Lord lang dapat piniplease natin, kapatid. Amen. Next, bakit po ba hirap tayo sumunod kay Lord? Because we don't love the Lord enough yet. At ito po yung isa sa pinakamasakit na katotohanan. Na mahirap sumunod kasi hindi natin ganun kamahal si Lord. Alam niyo mga kapatid, si Jesus, pinapakita na sa atin ni Jesus kung ano yung heart niya. Pero tayo tanggi pa rin ng tanggi. Si Jesus, pinapakita niya na sa atin kung anong gusto niya mangyari para sa buhay natin. Pero tayo tinatanggihan natin. Hindi Lord. Pero ang hirap sumunod eh. Kasi, maybe, hindi pa natin ganun kakilala ang Panginoon, kaya hindi natin siya ganun naiintindihan yung pagmamahal niya sa atin. At kung naiintindihan man natin, at kung ganun man, kung naiintindihan natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, bakit parang napakadali sa ating sabihin ng I love you? I love you, Lord. Bakit po ba napakadali sabihin sa atin ng I love you, Lord? Dahil po ba masaya tayo, kaya I love you, Lord? Dahil po ba may blessing tayo, kaya I love you, Lord? Dahil po ba may miracles na nangyari, kaya I love you, Lord? Paano pag hardship na? I love you, Lord pa rin po ba? Paano pag suffering na? I love you, Lord pa rin po ba? Paano pag problems na ng buhay ang pinagdaraanan mo? I love you, Lord pa rin po ba? And this is the question to us, church. Gaano katotoo yung I love you nyo kay Lord? Do we really mean it? I love you, Lord. Church, kung mahal natin si Lord, bakit? Bakit sometimes siya yung hinuhuli natin? No, kung mahal natin si Lord, bakit nagbibigay tayo ng tira-tira lang kay Lord? Kung mahal natin si Lord, bakit madalas tayo yung boss ng buhay natin? Tayo yung nasusunod. Sabi nga po sa John 14:23, Jesus replied,
Anyone who loves me will obey my teaching. Anyone who loves me will obey my teaching. Wow. And when we obey, hindi lang yung mga bagay na gusto lang natin sundin. Sometimes ganito po tayo, mga kapatid eh. Yung gusto mo lang sundin kay Lord, yung mga bagay na gusto mo lang sundin sa utos ni Lord. Ba? What do I mean? Yung sinusunod lang natin is yung mga bagay na gusto lang natin sundin kay Lord sa mga utos ni Lord. Ito gawin mo, anak. Di, ito na lang, Lord. Mas okay sa akin to. O kaya tayo nagiging boss, tayo yung nagtatakda kung kailan tayo susunod. Sabi ni Lord, mag-ministry ka na. Sabi ni Lord, tayuan mo na. Pero sabi mo, Lord, sige, tatayo ako 10 years after. Bihira. After 10 years ka pa tatayo, sinasabi na ni Lord, tayuan mo na ngayon. Eh, minsan nagiging defense mechanism yun natin eh. I'm waiting for the move of God. Next now. I'm waiting for the move of God. Kapatid, question. Are we waiting or are we hiding? Talaga bang naghihintay tayo o nagtatago lang tayo kay Lord? Mahal natin siya eh. Again, gaano katotoo yung I love you natin? Gaano ba katotoo yung I love you natin sa Panginoon? Kasi nga po, mga kapatid, because when we love God, we obey. Say obey. Amen. Like Abraham. Like Abraham. Because obedience shows love. Obedience shows love. Sabi nga po sa Genesis 22 verse 3, early the next morning. Gusto ko lang po i-highlight to. Alam niyo mga kapatid, madali lang sabihin na, yes Lord, susunod ako. Madali lang po sabihin yun. Pero mahirap pag walang pagmamahal. Hello? Mahirap po pag walang pagmamahal. And ito pong reaction o ginawa action ni Abraham, early the next morning, sumunod po agad siya sa Panginoon. Walang question. At hindi lang po to about faith. Hindi lang po to about trust. Kung faithful ba siya kay Lord, kung nagtitiwala ba siya kay Lord. Ito po yung usaping love. Kung mahal niya ba ang Panginoon. At ginawa niya po yun, sumunod po siya agad, immediately, because he loves God. Kaya ang tanong sa ating church, may mga bagay ba na pinapagawa sa iyo si Lord? Na it seems hard? It seems painful? It seems hard and painful, masakit? O di kaya, may mga pinapabitawan ba sa iyo si Lord ngayon na mahirap bitawan? Mahirap isuko. Alam mo mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yan. Hindi ko po alam. Pero I pray na punuin po kayo ng pagmamahal ngayon ng Panginoon at tulungan po tayong gawin yung mga kailangan nating gawin at bitawan ang mga kailangang bitawan. Amen. Amen. At kung nangungusap sa iyo si Lord ngayon, kapatid, say, yes, Lord. Yes, Lord. Ano pa po? Beliefs moves obedience. Wow. He said to his servants, on verse 5, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Gusto ko lang po i-highlight itong sentence na to. We will come back to you. Wow. Kami ni Isaac,
knowing na sa dulo ng journey na yon, kailangan niya i-sacrifice yung anak niya. Pero sinabi ni Abraham, ganun siya katiwala na babalik kami ng anak ko. Wow! Ganun po nagtitiwala si Abraham sa Panginoon na kahit mahirap yung sitwasyon, no matter what happened, God will provide. God will provide. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. No matter what happened, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Ang tanong po sa atin, church, are we trusting God like Abraham? Nandyan ka rin ba sa sitwasyon, kapatid, na hindi mo alam kung bakit ka nahihirapan ngayon? Nandyan ka ba? Ano to, Lord? Ba't ang hirap? Ang hirap, Lord. Maybe nahihirapan ka financially. Di mo alam kung saan kukuha ang pantustos, pagkain nyo sa pamilya nyo, pambayad ng bill sa kuryente, tuition ng anak mo. Ito na nga lang meron ako, Lord, oh. No, nahihirapan ka ba ngayon sa health mo? Lord, pagalingin mo naman ako. Ilang years ko na itong tinitiis. Lord, pagalingin mo naman yung nanay ko, pagalingin mo naman yung tatay ko, pagalingin mo naman yung kaibigan ko. Saan po ba tayo nahihirapan ngayon? Saan ka ba nahihirapan ngayon, kapatid? Alam niyo, di ko po alam kung anong nilalaban niyo sa panalangin kay Lord. Pero isa lang po ang alam ko, mga kapatid, na dyan sa panalangin mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. God will provide. He will make a way. He will give an answer. He will give an answer. At kung babasahin po natin tatawid lang po tayo ng verse 8, nung tinanong ni Isaac ang kanyang anak, sino po iaalay? Ito ang answer ni Abraham sa kanya. Abraham answered, God Himself will provide. God Himself will provide. Wow! Kaya kapatid, kung nandyan ka ngayon at sinusubok yung tiwala mo kay Lord, pagdating sa financial, sa health mo, sa career mo, sa family mo, sa mga bagay na nilalaban mo ngayon, kapatid, God will provide. God will provide. Kailangan lang natin maniwala. Kailangan mo lang magtiwala, kapatid. Sabi nga sa John 20:29, mapalad ang naniniwala kahit hindi pa nakikita. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi pa nakikita. Wow! Kaya ito ang panalangin ko sa lahat. Panalangin ko, church. Na masabi natin, Lord, naniniwala po kami sa kung anong kaya mong gawin sa buhay namin. Naniniwala ako, Lord, sa kung anong kaya mong gawin sa buhay ko. Sige nga po, pumalakpak ang naniniwalang hindi sila pababayaan ng Panginoon. Amen. Patid hindi ka pababayaan ng Panginoon. Next point, entrusting to God what we love most. Wow. What we love most. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Your only son. At yung mga kapatid, Abraham shows obedience to the Lord. Abraham's obey the Lord by sacrificing Isaac na pinakamahalaga sa kanya. Imagine, 25 years mong hinintay, pinangako sa'yo, tapos iaalay mo sa Panginoon. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Tayo po ba?
Ano po kaya yung kaya nating ibigay sa Panginoon na mahalaga sa atin? Ano po ba kaya nating ibigay sa Panginoon na mahalaga sa atin? Is it our money? Yung bahay mo? Yung cheque mo? Is it your service to God? Alam niyo mga kapatid, hindi kailangan ng Panginoon yung yaman natin. Hindi po kailangan ng Panginoon yung talent mo, yung skill mo, hindi po kailangan ng Panginoon yan. Alam niyo po anong kailangan ng Panginoon? Sabihin niyo po ano? Yung puso mo. Your heart. Your heart. Kaso, hinohold back po natin eh. Hinohold back natin. At madalas po itong puso na ito po yung comfort zone natin. Kahit sobrang deceitful, mapanlin lang, ito pa rin yung comfort zone natin, hirap bitawan. Pero kapatid, yung gusto ng Panginoon sa atin, yung totoong ikaw. Ikaw mismo, tayo mismo, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, sa word na obedience, ang sentro po niyan ay word na die. Die. Hindi po ibig sabihin yan, kailangan mo mamatay physically, no? Pero, ang ibig sabihin po niyan, mamatay sa dati nating pagkatao. Mamatay sa dati nating pagkatao. If we are going to obey Jesus, we need to die to our old self. Yung dating pasaway, yung dating palamura, yung dating chismis ng chismis, yung nangangati yung pag hindi nakasagap ng bagong chika, yung sobrang addicted sa bisyo. Yan yung gustong bitawan ng Panginoon. Bitawan natin. Gusto ng Panginoon na bitawan natin. Kaya nga po, mga kapatid, sabi sa 2 Corinthians 5:17, ano po, for anyone is in Christ, is the new creation, the old is gone, the new has come, the old is gone. At naniniwala po ako ngayong araw na ito, na lahat na nandito sa sanctuary na ito, binago po ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, I pray we are willing to say, yes, Lord. Yes, Lord. So surrender ko po ang puso ko sa iyo. So surrender ko po ang puso ko sa iyo. And for our last point, yielding proves surrender. Yielding proves surrender. Hindi lang po salita ang surrender. May action po ito. May action po ito, mga kapatid. Sabi po, Genesis 22 verse 9 to 10, when they reached the place God had told them about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then, ano po ginawa niya? He reached out his hand and took the knife to slay his son. Papatayin niya na po si Isaac. Yung pinakamamahal niyang anak. Alam niyo po, tinitest po dito ng Panginoon, hindi kung gaano ka-faithful lang si Abraham or gaano siya nagtitiwala, kundi yung obedience ni Abraham sa kanya. Yung obedience ni Abraham sa kanya. Pero hindi naman plano ng Panginoon na patayin ni Abraham si Isaac eh. Hindi po yun ang plano. No? Hindi po yun ang plano. Pero gusto makita ng Panginoon sa puso natin na talaga bang mag-o-obey ka sa akin? Talaga bang susunod ka, anak?
Kasi nga po, sabi po, to obey is better than sacrifice, or obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Kaya mga kapatid, ano po yung kaya mong isurrender sa Panginoon? Hindi ko po alam kung saan parte sa buhay mo ngayon na nangungusap sa iyo si Lord. Hindi ko po alam, kapatid, na sinasabi sa iyo ng Panginoon, isurrender mo na yan. Anak, isurrender mo na yan. Alam nyo, church, wag na po tayo makipag-tag of war kay Lord. Minsan kasi nakikipag-tag of war pa tayo eh. Akin na yan, Lord. Hindi, akin na yun, Lord. Magtiwala ka sa akin, anak. Pero kinukuha pa natin. Again, the Lord wants our heart more than anything, more than everything. Ang kailangan ni Lord, puso natin. Pero ang kailangan natin, tayuan. At kung kinakausap ka ng Panginoon ngayon, kapatid, bigay mo na. Bigay mo na. Say yes to the Lord. Yes to the Lord. At kung mahal natin ang Panginoon, we will obey. Sabi nga po, obedience shows love, belief moves obedience, and trusting God what we love most, yielding proves surrender. Obey. And church, this is the challenge for us. Hindi ko po kayo katatanungin kung willing ka ba mag-yes kay Lord. Hindi ko po yun itatanong. Kundi ito po yung challenge sa ating lahat. To say yes to the Lord. Say yes to the Lord. Pag sinabi ni Lord na, anak, surrender all to me. Sana po I pray na ang sagot po natin sa Panginoon, yes, Lord. Pag sinabi ni Lord, surrender your pride. Tama na ng pagiging prideful. Surrender all your angry issues. Kung may hindi ka pa napapatawad, patawarin mo na. Surrender all your sins. Surrender all your doubts in your future, your doubts in yourselves. Surrender all your pain. All your pain. Sana po, yes, Lord, ang sagot. Pag sinabi po sa atin ni Lord, na anak, obey my command. Sana po ang sagot natin, I pray ang sagot natin, yes, Lord. Anak, tayuan mo yung calling mo. Yes, Lord. Anak, tayuan mo yung ministry na pinagkatiwala ko sa'yo. Yes, Lord. Anak, tumayo ka with integrity. Yes, Lord. Yes, Lord. At pag sinabi po sa atin ni Lord na, anak, follow me. Sana po ang sagot rin natin dito, yes, Lord. Mga kapatid, the goal natin, the goal ng Panginoon sa simbahan na to reach 1,500 souls. To reach 1,500 souls. Pero sino yung gagalaw? Sino yung tatayo? Ako lang po ba? Sana tayo po. Sana ikaw. Sana ikaw, kapatid. Yes to the Lord. Born again Imus eh. Sana ikaw. At sana pag tinanong tayo ni Lord na, anak, do you love me? I pray yung sagot natin, yes, Lord. Yes, Lord. Like Peter. 3 beses niya tinanong si Peter, Peter, do you love me? Kung tanungin po tayo ni Lord ngayon, anak, do you love me? Mark, do you love me? Gaano po ba katotoo yung I love you natin kay Lord? Gaano po ba katotoo yung I love you mo kay Lord? Alam nyo, church, dali lang sabihin ng I love you. Every time we sing hallelujah, totoo po ba yan? Every time we worship the Lord, totoo po ba yan, kapatid? Every time we
you say I love you, totoo po ba yan? Alam niyo po ba, kapatid, na ang pinakamatamis na oo sa mundo, matagal na natin nakuha. Matagal na natin natanggap. At alam niyo kung ano yun? Ito po. Not my will, but yours be done. Wow. Ayan po yung pinakamatamis na oo na natanggap natin. Na pumayag ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin. Si Lord, yan ang pinakamatamis na oo na natanggap natin. Yung sinabi ni Lord na, yes, Lord, not my will, but your will be done. Ibig sabihin, pumayag siyang mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa iyo na hindi karapat-dapat, para sa akin na hindi karapat-dapat. At siya ng pinakamatamis na oo na matagal na natin natanggap. Pwede ko po bang anyayahan lahat na tumayo? Alam niyo, church, say yes to the Lord. Sana tayo naman yung ang umoo kay Lord. Sana ikaw naman yung umoo kay Lord. Sana tayo naman magsabi kay Lord, kay Jesus na, Jesus, not my will, but yours be done. Sana po tayo rin magsabi nun kay Jesus. Ngayon, kapatid, na, Lord, ako naman magsasabi, not my will, but yours be done. Say yes to the Lord. And while we sing it, kapatid, sing it. Ito pong kakantahin natin, sing it with declaration and with prayer. Say yes to the Lord. Say yes to the Lord. I hear you whisper, it makes my heart tender. I want to draw nearer when you speak, I'm listening. With no reservation, with no hesitation. Where you go, Jesus, you're my everything. I say yes, Lord. I say yes, Lord. With my whole heart, I say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. No matter what, I say yes. We say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. With my whole heart, I say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. No matter what, I say yes. If I'm on the mountain or down in the valley, I know that you're with me. I won't have to be afraid. Your goodness and mercy will always pursue me. As long as I'm breathing, all my days I'll bring you praise. All my days I'll bring you praise. I say yes, Lord. I say yes, Lord. With my whole heart, I say yes. I say yes, Lord.
submitted to you. No matter the circumstance, I lay down all my plans. I give you permission. My heart is submitted to you. No matter the circumstance, I lay down all my plans. I give you permission. My heart is submitted to you. Matter the circumstance, I lay down all my plans. I give you permission. My heart is submitted to you. But we say yes, Lord. I say yes, Lord. With my whole heart, I say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. No matter what, I say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. With my whole heart, I say yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. No matter what, I say yes. No matter what, I say yes. No matter what, I say yes. Hallelujah. We say yes, Lord. We say yes, Lord. We say yes to your calling, God. We say yes to your move, God. We say yes for our family. We say yes for our future. We say yes for ourselves, God. God, we say yes. Hallelujah. Oh, God, move. God, move. Hallelujah. Lord, move in this place, oh Lord. Touch every hearts of your people right now, oh God. Lord, hindi ko alam kung anong laban nila sa panalangin. Hindi ko alam kung anong pinapasurrender mo, Lord. Hindi ko alam kung anong pinapagawa mo sa kanila, Panginoon. Pero, Lord, like Abraham, Lord, help us to say yes, God. Yes, God. Lord, I pray na susunod kami, hindi lang kapag masaya kami. Lord, susunod kami kahit nasasaktan kami, Lord. I pray na hindi lang kami sumunod dahil may blessing, Lord. Susunod kami kahit walang-wala kami, Lord. I pray, hindi lang kami sumunod, Panginoon, dahil inutos mo, Panginoon. Susunod kami, Panginoon, dahil mahal ka namin, Lord. We love you, O God. Hallelujah. We pray, O God. We say yes to your command, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Move, God. Move, God. Oh, God. We say yes. Oh, yes, Lord.
Kung may sitwasyon man kami sa buhay ngayon, Lord, na it seems hard, Lord. Kung may sitwasyon man kami sa buhay, Panginoon, na ang sakit, Lord. Hindi namin alam bakit ang hirap-hirap, Lord. Ang hirap-hirap. Pero itong puso, Panginoon, sana wag mo pagod sumunod sa iyo, Lord. And Lord, every time you say, I love you, sana totoo, Lord. Sana itong I love you namin totoo, Panginoon. Sana I love you, Lord. I love you talaga. Kasi mahal ka namin, Lord. Mahal ka namin, Lord. So I pray, bless your people, Panginoon. Move with them, Lord. Punuin mo sila ng pagmamahal mo, Lord. Punuin mo sila ng pagmamahal mo, Panginoon. Nabitawan para mabitawan nila ang kailangang bitawan, gawin ang mga kailangan gawin in Jesus' name, O God. Samahan mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila ng mahigpit, Panginoon. Yakapin mo sila ngayon ng mahigpit, Lord. And I pray, Lord, na huwag mo hayaan na lumabas kami ng sanctuaryo na to, Lord, na hindi ka namin nakakatagpo, Panginoon. Hindi bumababa yung presensya mo sa amin, Lord God. Hallelujah. Today, Lord, kami naman yung magsasabi, Panginoon, sa iyo, Lord, na not my will but your will, God. Not my will, not our will but your will, O Lord. Your will, O Lord, in our lives, Lord. In our lives. And no matter what, Lord, no matter what, we will say yes, Lord. We will say yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, O God. And Lord, sa pagbabalik namin sa iyo, Panginoon, ikaw po ang nagbigay, Lord, nang meron kami at marapat lang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ito, Lord. Ito ay kakaunti, kakarampot lang, Panginoon, ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, Lord, magamit ito, Panginoon, sa kawalhatian ng iyong simbahan, O Lord. And I pray, Lord, bless your children right now, their family, their works, Panginoon, career, business, O God, yung pag-aaral nila, Panginoon. Lord, yung mga ginagawa nila sa buhay, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa kanila, Lord, Panginoon. And Lord, ikaw yung kumausap, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon. Again, God, maraming salamat po. Muli, binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pa sa salamat. And this is we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Second verse. Diretsong ano lang tayo. Sige, sige. God bless. God bless everyone. See you next week.